Eto na yung second layer ng ating brooder. So pakita ko sa inyo, eto ngayon ay okay na So okay na yung first layer niya. Ito yung magiging pinto. Yan. So wala pa lang siyang bisagra. Pero ang goal ko dito is malagyan siya ng bisagra tapos yung kanyang pinto ay pababa. Kasi pag pataas, mag-iisip ako kung saan ko isasabit para hindi bumagsak. So kung pababa siya, mas madali. And then, ito yung level ito yung level ng ating taas nung may screen dito. Para pag binuksan yung pinto, hindi pa rin makakatalon yung ating mga pugo. Ayan. So binubuo na ngayon itong ating second layer. So kung anong sukat niyan, anong haba niyan? 2 meters. Yun. So 2 meters daw yung haba ng ating brooder. Ayan. So ipapatong siya dito. So ayan, nakapatong siya dyan. So dalawang layer. Hindi siya ganun kataas kasi ito lang yung paa. So talagang eye level lang yung second layer. So madali. Itong first layer naman, hindi din naman ganun kababa. Hindi mo kailangan yumuko ng yumuko. So ito ay, sige, kuhanin ko lang yung metro. Tayo ay check ng ng dimension. Ito. So ito nga, sabi ni Kuya Buboy natin is 2 meters. And then ang lapad niya naman ay ito. Nasa 2 feet siya. Lampas ng konti. So 63 centimeters. So 2 meters. 2 meters. So sa feet yun ay, tingnan natin. Ilang feet yun. Ayan. So siya ay 7 feet by 2 feet. Yan yung sukat ng ating sukat ng ating brooder. Ngayon, ito kasi dalawang layer siya. So technically, kulang pa to ng bakal dito, patayo. Yan, lalagyan pa ng isang bakal dyan, patayo. Kuya Buboy, dito may dito, bakal dito. Kalimutan mo yung bakal dito, patayo. Yan. So kung anong itsura nung baba, ganun na rin yung itsura nung taas natin na brooder. Sana ay magkasya na yung dito, yung 500 heads natin. Hindi ko rin sure. Pero hopefully, yung sukat na yan ay magkasya dyan. So may mga bakanting cages pa naman tayo pag lumaki yung DOC to RTL. And itong ating brooder na to, meron din tong steel matting. Lalagyan din natin ng steel matting yan. Yan. So, makita nyo kalawangin na to, So, ito yung dating-dati pa natin na cage. So, ganun ang ginagawa natin kapag hindi natin ginagamit, kino-convert natin sa kung ano mang pwede. And then, ini-improve natin yung itsura. Kasi based sa mga experiences natin, alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin, ano yung mga kailangan i-improve. So yun yung isa sa diskarte natin kapag nag-aalaga tayo ng pugo, gumagawa tayo ng mga improvement na makakatulong hindi lang sa atin, syempre maayos na para sa maayos na pag-aalaga. Guys, importante na may steel matting yung inyong mga kulungan. Kasi yung weight ng mga aalagaan yung pugo, kung yan ay screen lang, kung screen lang yan, lulundo yan. So pag pinatong ngayon dito yung second layer ng cage, ito namang ilalim na to, ito naman yung magkakaroon ng pinakasahod ng ipot. So itong baba, mapapansin nyo, meron na yung mga bakal dyan. So dyan nakapatong ngayon yung plywood para sa pag lumalaki na yung mga natin, mga DOC. So within 10 days malalaki na yan. So malalaki na yung mga DOC na yan, mag-iitsurang pugo na yan. So ayun guys, ito muna yung update natin sa pinapagawa natin na na brooder
ang dating ng ating DOC, kukunin natin yung DOC natin sa 24. So pupunta tayo sa farm sa Padre Garcia para kuhanin. I-update ko kayo sa mga progress, sa mga progress nitong ating ginagawang brooder cage. So itong brooder cage na to, kapag wala na ako ulit na tapos ng pagbablog ko, pwede ko naman siyang kulungan ulit ng kulungan ng mga sisiw, kasi meron tayong mga pinapapisa ngayon ng mga sisiw. So multi-purpose yung ginagawa nating cage na ito, para syempre hindi masayang. So after nito guys, pipinturahan din to. Itong mga kalawangin na to, papapinturahan na din natin yan para mas maging maayos, mas magtagal. Para sa pero parang may pintura to dati eh. Ayun, kulay black. So dapat pinrimeran muna bago So ayan muna guys ang ating update for today's video. And mag-iingat kayo palagi.